magkaroon tayo ng ating cellphone, habang tayo kanina pa sa ating worship. Alam niyo po, pamagatan po natin ang ating mensahe, Do not miss God's best. Do not miss God's best. Meron kaming member noon, Humayang People sa Mabuhay. Sumali kami sa Balot Sports sa CIE. Sino ba yun? Nasa abroad. Si Sister Sita, dalaga, meron ng anak pa yun. Now, ang laro niya po doon, pinili niya ay dart. Kaya nga, pinamagatan natin, don't miss God's. Katulad ito sa dart. Sino nakakaalam ng dart? Sa sumali po, mayroong blackboard doon. Habang tinitira niya, kalapit lang, doon po sa baba, hindi natatamaan yung blackboard. Siguro, kahahawak lang niya first time ng larong dart. Sabi ko, ano ba? Hindi naman naaabot, nasa baba naman eh. So, ganun po ang pagkakasalarawan natin kung tayo po ay namimiss yung plano ng Panginoon. Now, makinig po kayo. Posible po para sa atin na hindi po natin matamaan yung plano ng Panginoon. It is possible for you and for us, for a believers, to miss God's perfect will for His life. At terribling nakakalungkot po pag na-miss natin at hindi po na isakatuparan yung nais ng Panginoon para sa mga buhay natin. Amen. Tayo po'y nagkaroon na ng kaligtasan. Yan ang kagandahan. Nagkaroon tayo ng everlasting life, salvation. Ang ating standpoint sa kaligtasan ay hindi po nawawala. Amen. Kahit na ikaw ay magtampisaw ng kasalanan, ba't hindi naman yan ito tolerate ng Panginoon? Amen. So ang kagandahan dito, yung salvation is eternal life. Ibig sabihin, hindi po putol-putol yung kaligtasan natin. Now, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba talaga ang meaning ng God's best? Ito yung dapat natin maintindihan. Alam niyo po, napakaganda po yung plano ng Panginoon. Kung sinasabi ng Panginoon, "For my thoughts are not your thoughts," say the Lord. So meron akong plano sa inyo na hindi inyo plano para sa inyong sarili. Amen. Kaya nga ang Panginoon, magaganda ang mga plano para sa iyo, para sa atin, sa Kanyang plano. Dapat tayo magkaroon po ng pagtitiwala sa plano ng Panginoon. Ano nga yung ibig sabihin ng God's best? Ano po? Sa pamamagitan po ng perfect will o plano talaga, yung pinaka-the best na plano ng Panginoon para sa buhay. Ibig sabihin dito mga binam, ito po yung personal mo, personal ko, na na-experiensyahan natin yung approbation. Ano bang ibig sabihin ng approbation? Ito po yung pag-a-aproba na magmamanipisto sa buhay natin. Ito yung ipinapahintulot ng Panginoon na magmamanipisto sa mga buhay natin, bawat isa, yung enjoyment, yung karanasan na masisiyahan ka habang ikaw nasa Panginoon naglilingkod. Ito po'y favor. Pag sinabi favor, pabor ng Diyos, biyaya. Na ikaw ay matatamasa mo yung saganang buhay na ibinibigay para sa mga mananampalataya lamang. Ito po yung favor in grace. Ito po yung providence. Pag sinabing providence, ito po yung pangangalaga niya. Ito po yung awat tulong ng Diyos para sa iyo. Na may enjoy mo. Na nandiyan ka sa kalooban ng Panginoon. Ito yung perfect will. Amen. Ito yung nature ng best para sa buhay natin. Maganda ang plano ng Panginoon. Pero tayo lang nakakasira doon. Nung mahulog po ang tao sa kasalanan, saan yun? The fall of man, kina Adan at Eva. Hindi nila na-target yung plano ng Panginoon. Amen. Na-miss nila yun eh. Kaya sabi ng sarap ng bunga na ito, tikman mo. Totoo lang, doon nila na-miss. Kaya ito nga, nagsasuffer na tayo eh. Na hindi natin matarget-target yung plano ng Panginoon. Now, ang kagandahan, meron tayong Bible. Sumangguni tayo sa Biblia at magkaroon tayo ng pagsasakatuparan. Makinig po tayo sa mga mensahe o katuruan ng Bible
na andito yung plano ng kaayusan ng Panginoon upang maranasan niyo po ang saganang plano na pinaka-the best na ibinibigay sa atin. Alam niyo po, ibig sabihin nito yung approbation o ito yung aprobado o pinapahintulot ng Panginoon to experience the will of God na ma-enjoy natin. Ito po ay hindi po nagiging limitado. Hindi ito limitasyon. Wala itong limitasyon na pag tinanggap natin ang natatanging favor ng Panginoon, pabor, sa special way na para lang sa'yo, para lang sa atin. Ito po yung wala pong limitasyon na mararanasan mo yung kasiyahan ng paglilingkod na kahit sa lahat na yung pagkain ninyo, wala na pong yung mga ATM na laman. At least, naandun ka pa rin sa kasiyahan. Di ba? It is to have and enjoy the sense of His approval. Naandun pa rin yung enjoyment na yan. Na ipinapakita mismo sa kanyang sarili na siya po'y strong, alang-alang sa kabuti sa'yo. Yan po ang ibig sabihin ng God's best, mga minamahal. Now, dito po ang ating kwento kina Abraham at saka Sarai. Kung paano nila na-miss yung plano ng Panginoon para sa kanila. Siguro ang iba hindi nakakaalam. Sila po ay pinangakuan si Abraham ng lahi na magkakaanak. But ang problema, mga matatanda na ito eh. Si Sarai po ay talagang, menopause na eh. Sobra na ang edad na eh. Now, ang ibig sabihin, pinangakuan si Abraham ng kanyang pangalan ay talagang magiging marami. Ibig sabihin, yung kanyang lahi, magiging isang bayan. Hindi lang talaga barangay. Kaya nga, blessing po ang 12 mga anak o 9 na mga anak. Amen? Wala pong sinasabi sa Bible, isa lang, dalawa lang. Damihan nyo na. Ang gaganda ng mga lahi natin, di ba? Amen. Blessing po yan. Sabi ng Bible, children are the heritage of the Lord. Amen. Now, dito tayo. Alam niyo po, now, pag isinara po, at ikinandado pa ng Panginoon yung pintuan, delikado yun, ano? Pag isinara po ng Panginoon yung pintuan at hindi lang isinara at ikinandado pa niya yon, alam niyo po, huwag natin subukan na pumasok, na pilitin sa bintana kadumaan. Nakukuha niyo po? Amen. Kasi yung plan ng Panginoon kay Abraham, sarado na yun eh, secure na yun eh. Magkakaroon kayo ng anak. Lalahi, madami yan na hindi mabibilang, katulad yan sa dalampasigan na kung gaano kadaming buhangin. Yun na yun. Sirado na yun. Secure na yun. Pero, anong nangyari? Dumaan sila sa bintana. Pinilit nila yun. Alam nyo, napakahirap po yun. Alam nyo, pagpipilit natin ito, napasukin. Na hindi naman talaga yung daan. Okay? Ang Diyos po ay di pa binubuksan ang pintuan para kina Abraham. Yung God's timing na ito na magkakaanak na kayo. Hindi pa yun dumarating eh. Amen? So, ang Panginoon ay hindi pa binubuksan niya ang pintuan para kina Abraham and Sarai upang magkaroon ng isang anak. Ang kanilang ginawa ay pinilit nilang umakyat sa pamamagitan ng bintana upang magkaroon lamang ng isang anak sa kaparaanan nila. Di ba? Meron din tayong ganyan. Nakaka-relate ba kayo? Alam niyo ba yung pag sinabi niyan? Ito bang getting to have it immediately? Talaga nagmamadali. Alam mo, nung pumunta kami sa Lipigi, Brother Banjan, siguro si Brother Banjan, na-bless niya, may kausap siyang
worker din na full-time, nag-iisa lang din. Kaya pray lang natin yung mga worker natin dito, no? Balang araw, hindi natin alam eh. Sabi ng mga senior namin, mga pastor, okay, magmadali sa inyong gawain. Okay, magmadali. Magkaroon kayo ng sasakyan ng Fortuner. Magkaroon kayo ng yung church building yun, nasa taas ay cover court. Mantakin yun yan. Okay, magmadali na magkaroon kayo ng academy. Bakit kayo nagmamadali? Pag nagkaroon kayo, sabi ng isang pastor, baka magmayabang na kayo. Baka, ito na ako eh. Diba? Okay, magmadali. Kasi gustong-gusto pa naman natin yung shortcut eh. Amen? Kaya nga sina Abraham, umakyat sila sa pintana sa kaparaanan lang nilang pamamaraan. Kaya na-miss nila ang the best na plano ng Diyos para sa kanilang mga buhay. Now, anong gagawin natin? Upang maiwasan po ang mga bagay na yan na kaparihong ginawa na pagkakamali ni Abraham at saka Sarai, magbibigay ako ng iilan para sa mga bagay na ito. Plus, take note para maiwasan natin. Kung kukunin ko ang mga outline na ito, gugutumin ko kayo. Anong mga dahilan bakit natin nami-miss ang God's best na para sa iyo talaga yon? Number 1, tingnan natin dito sa buhay ni na Abraham. Number 1, kung bakit natin nami-miss yung pinakamagandang plano sa buhay natin na inaalok para sa Panginoon. Number 1, anong salita? Naturuan pa lang natin ng Sunday School kanina. Impatience. Alam niyo po, sa verse 1, sabi doon, and now Sarai, Abraham's wife, bare him no children. Tingnan niyo, yung asawa ni Abraham, ay baog. Matanda na, wala talaga, hindi. And she had an handmaid, may alila, may katulong, an Egyptian. Tingnan niyo ha, yung alila po, katulong ni na Abraham at Sarai, ay unbeliever, hindi po Hudiyo. Ehipto, Egyptian. Whose name was? Huwag niyong papangalanan ang anak niyong babae na Hagar. Amen. Si Hagar. Ibig sabihin, dito, nagkaroon si Sarai, si Sarah, na magbulay-bulay. Ano ba? Magwa 100 na ako dito Pakinggan, take note ha, nasa Kanaan sila. Ito yung promised land, nandun sila, no? Tingnan nyo, Abraham and Sarai became impatient with God. Nagkaroon po sila ng walang mahabang pagpapasensya. Sabi na, kailan ba tayo magkakaanak? Wala tayong maiiwan na sibling dito. Diba? Ganon yun. Now, alam nyo, sa Old Testament, pag ang babae po ay baog, yan ay tanda ng curse ng Diyos sa kanya. Sa kapanahonan noon, kahit nga ngayon talaga, ang Diyos lang ang pwedeng makapagbukas sa babae na siya'y mabuntis. So blessing na meron kayong mga anak. Yan po ay blessing. So si Abraham and Sarai became impatient with God. Kaya si Sarai was barren and this frustrated her greatly. Talagang frustrated na siya. Hindi lang frustrated as in, malaki na talaga ang kanya talagang gustong-gusto na magkaanak. But ang problema, baog si Sarah. At hindi lang si Sarah ay frustrated, ganon din si Abraham was frustrated that he had been in the promised land for how many years? 10 years na andun sila sa Canaan. And still, wala talaga pa silang anak. Sa verse 3, and Sarai, Abraham's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan and gave her to her husband, Abraham, to be his wife. So, nagkaroon sila ng impatient. Si Sarah ngayon, anong ginawa ni Sarah? See? Alam nyo,
Ang Panginoon nangako sa kanila na bibigyan sila talaga ng anak. But the promise was not yet fulfilled. Hindi pa dumarating. Nasa sakato, huwag na huwag kang magmamadali. Ano mang mga ninanais mo na gagawin. They began to question God's promise. Kailan pa kami magkakakotse? Kailan pa kami talaga magkakaroon ng bahay? Wala pa naman kaming aircon. Kunin mo na nandun sa aircon sa ano. Totoo lang, ganun tayo, no? Na andun yung talagang makalaman eh. Wala pong shortcut sa plano ng Panginoon. Be careful sa impatience natin na attitude. They began to question God's promise. They became impatient. Wala na silang mahabang pasensya dito. Tayo kaya? Alam niyo po, bilang pastor niyo sa ating ministry, di rin ako nagmamadali. Hindi ako naiinggit, na banal inggit. Pag nakakita ako ng mga pastor, ay, may cover court si Pastor Vic Julian sa taas. Maglalaro na kami doon. Worth 700,000 yung mga yero pa lang. Ay, nako. Hindi ko kaya yun. Sa ating ministry, sa soul winning, ilan lang nagsosoul winning, Lord, kahit nga ako nag-iisa, okay lang. Para mapatunayan ko, no, kaya pa mag-soul winning. Pero pag gumaganong-ganon na ako, bahala na kayo mag-soul winning. Hindi ko na kaya yon. Ako'y pabata pa. Sa ating ministry, see, yung lupa natin na pinag-pre-pray, sina Pastor Baogan, for 10 years talaga umabot sila bago makabili ng lupa dyan sa bandang Sahudulan. At sabi niya, akala ko nga, hindi na kami makakabili ng lupa. Nakausap namin, yung asawa, Amerikano. So, bininta na ng 4 million. Pero, kinausap namin yung Amerikano. Sabi ng babae, gawin lang natin yung ating kondisyon, bayaran nyo kami ng 2 years. Ang plano ni Pastor Baogan, 4 years na kontrata in 4 million. 1 million sa isang taon hanggang sa 4 million sa isang taon. Magkano ang down payment? 100,000. Sige, sabi ni Pastor Baogan, sige, wala pa nga silang 100,000 na andyan on cash. Sige, kaya ba natin yun? See? And then, andyan na nga sila nakabili. See? Yung ating unit extension, hindi man niloob ng Panginoon, andyan, pero pray lang pa tayo. Amen? Huwag tayong magmadali. Pray. Ang puhunan dito, luhod, tuhod. Yung church growth natin dito, I pray na ang Panginoong kumilos na sa inyong mga buhay. Na minsan pag tayo, ay, dyan, magsisimpa na, dali, bilis. Di ba? Ganun. Hindi ako nagmamadali. Bagamat, minsan nakakainis. Sabi ni Harold, hinahon. Pagtitimpi. Sobra na ang pagtitimpi ko. Lalo na ang Panginoon, nagtitimpi lang yan. See? Totoo lang, church growing. Paano tayo lalago? Napakasimpleng basic principles of growing. Yung family ninyo, kailan kayo magiging faithful? Kailan kayo pagpapaunlarin sa inyong pamilya? Nasama-sama kayo na andito sa church. Yung ating church ministry sa Sunday School sa mga kabataan. Dapat natin yan turuan. Kasi sa mga panahon silang papalit dito. Hindi tayo rito magtatagal. Sinong mabubuhay dito ng 100 years? Para magkaroon kayo ng PBM ng 100,000. See? Totoo mga minamahal. Na ang patience po is, sabi nga ni Chuck Swindoll, patience is waiting without worrying. Yung pagtsatsaga, yung bang magkaroon ka ng haba ng pasensya, ito po yung nag-aantay, naghihintay na walang pagkabalisa. Mahirap mag-antay. Lalo na pag pumipila ka sa ayuda na ikaw na makatanggap ng doon. See, pipila ka sa ATM, wala namang laman. Pipila ka sa pilahan, sa bilihan, di ba? Napakahirap mag-antay ng pila. Gusto ko na lang talagang sumingit pa doon, pero hindi pwede. Walang shortcut eh. Amen? Amen. Katulad ka ba ng isang tao na na-stuck doon sa traffic, sa kalsada ng mahaba, and then, yung kanyang kotse hindi na umandar,
nung nag-green na yung ilaw. Kaya nga, kumanta na ngayon yung mga busina, put, pit, put, 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 pit, 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 pit. Ala na sa kanyang likuran. Talagang sinubukan, wala, hindi ayaw umaldar. Wala. Nung bumaba siya sa kotse na at pinuntahan yung nasa unahan, nasa likod niya, sabi na, kung gusto mong pumunta doon sa unahan, ako nandito mananatili. Pasensya na po. Sige, subukan mong pumunta doon sa kotse ko at ako dito, sa kotse mo, magbubusina sa'yo. Mahirap kaya magantay. Sinusubukan niyang umandar, pero sabi ko, ikaw kayang nasa lugar ko. Gusto mong lumipad na lang. Hindi niyo mga minamahal. Kung di tayo mag-iingat, di ba yung tayo'y maiinip, mawawala ng tiyaga, baka tayo tumalo na lamang mauna sa magandang ibinibigay para sa atin ng Panginoon. Masama pong magkaroon ng advantage na hindi na mapepede. Amen. Antayin mo ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, magtatapos po yan pag hindi ka nagkaroon ng patience. Magtatapos yan sa magulong buhay. Amen. Kung sa madaling salita, sino sa Ismael na anak ni Hagar ngayon? Kalaban na naman Kristiyano ang kanyang lahi. Ito yung mga Muslim. Kalaban na natin dito yan eh. Ayaw nilang maniwala sa Bible, ayaw nilang maniwala sa si Kristo eh. Yan ang bunga na ginawa nila. See, God urges us to wait. Hinihimok tayo ng Panginoon to wait on Him. Yung kanang signal in God's time, kaysa sa magkaroon tayo ng impatient, mag-shortcut na lamang tayo, gustong yumawa, sige, tingnan nyo. Yung mga buhay natin, binabadali mo, yung mga, makuha mo yung gusto mo, getting it immediately agad. But in the wrong motive naman, hindi kalooban ng Panginoon. Ayoko mag-specific sa bawat isa sa atin. Alam niyo po yung Psalm 27, kung bubuksan natin, Psalm 27, verse 14. Kadali ang buksan natin. Psalm 27. Psalm chapter 27 sa verse 14. Ano sabi ng Bible? Wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Huwag tayong magmamadali. Amen. Ang taong nagmamadali, ano daw? Di ba? Pangalawa, ano ba ang problema ni na Abraham? Hindi lang impatience, kundi selfishness. Si Abraham po at Sarah, nag-iisip sila sa kanilang sarili. Sa inyong pamilya talagang marami iniisip pagdating sa pamilya. Ito'y pamilya eh. Pero ang kulang sa kanila, wala silang mga anak pa. Kahit may mga anak na tayo, di ba? Nag-iisip pa rin tayo. Abraham and Sarah were thinking of themselves. Anong iniisip ni Sarah? Magkaroon ng isang anak dahil nasa kanya. Di ba? To be barren, ang pagiging baog po sa katauhan ni Sarah ay it is a shame. Kahihiyam po yun. Abraham did not love Hagar. Hindi niya ito asawa at hindi niya ito mahal. Ang mahal niya ang kanyang asawa na si Sarah. Amen. See? But, nakakalungkot, he wanted an heir. Nag-iisip silang dalawa, nais nilang magkaroon ng mga mana. Yung pamana ba na anak? Sa verse 6, ang sabi doon sa ating text. Genesis 16, verse 6, ang sabi doon, But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thy hand. Do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face. But dito, mga minamahal, sa verse 2,
Sabi ni Sarah, and Sarai said unto Abram, Behold now, the Lord hath restrained. Ibig sabihin ng restraint, hinahadlangan ng Panginoon. Restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abram, anong ginawa ni Abram? Sige na nga. Nakinig. Alam nyo, matatawa tayo dito, no? Nakinig si Abraham. Anong ginawa? And he went in unto Hagar. Sa madaling istorya, nabuntis sinipingan. Alam niyo po, yung selfishness, isa rin dahilan nagkakaroon tayo ng problema dito. The selfishness of both Abraham and Sarah caused them grief. Nagkaroon talaga ng problema, yung kalungkutan dito. They got what they wanted, nakuha nila ang kanilang mga gusto, pero ang problema, ano ulit? They missed God's best. Mayroong mga panahon tayo talaga, nakuha na, sige na nga, pero hindi mo alam, hindi ang kalooban ng Panginoon. Amen. Hindi ang kalooban ng Panginoon. Mamadali ka, sige. Ang tawag, permissive will. Wala baga, yan na yan, sige. Di ba? Wag po. Antayin natin ang Panginoon. Marami pong mga halimbawa sa Bible na nagkaroon talaga na mamiss nila. Si King Saul, unang king. Inutusan ng Panginoon, patayin lahat yung mga kalaban nila, pero ang ginawa, lahat ng plano ay ito sundin mo lahat, yes. Alam ni King Saul, pero anong ginawa? Hindi lahat pinatay. Pati yung hari, pati yung mga hayop, pinangunahan niya. Wala, nagmadali din Anong ginawa? God rejected him to be king of Israel. Tinanggal siya Si Solomon, plano ng Panginoon na siya ang gagawa ng temple. Pero anong ginawa? Nagkaroon siya ng selfishness. Nagkaroon siya ng maraming asawa. 1,000 na asawa. Tanong, paano ma-schedule yun? The Bible also, nagkaroon sila ng mga selfishness na ugali. At naging dahilan na mamiss nila ang plano ng perpekto ng Panginoon. Si Absalom, si Jonah, sa New Testament, si Ananias and Sapphira, na magbibigay ng kanilang benta ng lupa, pero nagkaroon ng selfishness. Hatiin natin ang pera sa church at sa atin. Anong nagawa? Walang nagawa, kundi namatay sila parehong mag-asawa. Selfishness will also cause us to miss God's best. Alam niyo po, pag ikaw ay sakim, makasarili, magiging dahilan na hindi mo matamaan ng gusto ang plano ng Panginoon. Delikado ang sakit na ito na makasarili. Selfishness is like looking through a telescope. You can only see what you are focused on. Nagsasarili ka lang ng sarili mong focus. God wants you to focus, be on Him. Amen. Sa Kanya lang ang focus. Huwag po tayo mag-focus sa ating pagsarili. Kung ano nakikita, sige na, kukunin ko na. Amen. Hindi mo lamang tinitingnan kung ito'y tama o hindi Kulang tayo ng discernment. Di mo ba alam ang Panginoong Jesucristo sabi, to deny yourself and come after me, follow me. Amen. See? Jesus lived. Nabuhay po ang ating Panginoon sa lupang ito, pero hindi sa kanyang sarili lamang. Nabuhay siya para sa kalooban ng Panginoon at sa katuparan niya ang kaligtasan na plano ng Panginoon para sa sangkatauhan. Amen. Alam niyo po, kung ang inyong buhay ay gumagawa sa mga pagpipili base lamang sa ikasisiyan ninyo para sa inyong sarili, delikado. Amen. Kung ang iyong buhay ay gumagawa lamang para sa pagpipili ninyo po, base lamang sa ikasisiya sa sarili niyo po, ikaw ay malapit palagi na mamiss mo ang magandang plano na ninanais ng Diyos para sa iyo. Pag gusto mo lang ang ginagawa mo at hindi ka malang sumasangguni sa Bible, sa Panginoon, selfishness ang tawag dyan. Amen? Amen. Pangatlo. Anong pangatlo na meron sila? Alam ba yung salitang rational?
Ito po'y reason out. Ito po'y pangangatwiran. Sa verse 2 and 3, sa Genesis 16, "And Sarai said unto Abram, Behold, now the Lord hath restrained me from bearing, I pray thee. Go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai. And Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid, of the Egyptians, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan, and give her to her husband, Abram, to be his wife." Wala na talagang pag-asa si Sarai. Nagkaroon na lang pangangatwiran. Kunin mo yung aking alila, sige, ibibigay ko sa iyo yan. Nagkaroon na dito ng pangangatwiran yung reason. Amen? Abraham and Sarai followed human reasoning. Alam niyo, sa mag-asawa, kahit mga young people, anumang mga bagay na gusto nung gawin na plano, pag-usapan niyo mabuti. Una-una, pag-pray nyo Sumangguni kayo sa Bible muna. Delikado po pag nagdesisyon kayo na hindi naman kalooban na gusto ng Panginoon. Magulo. Alam niyo po, mula sa rational point of view, pag sinabing rational point of view, ito yung based on reason. Nalalaman po at alam ni Sarah na ito lang ang tsansa para magkaroon ng anak. Tingnan yung reason out ni Sarai. Ito lang talaga ang pwede. Tingnan yung natira na ito sa Sarah na magkaroon ng anak. Dahil sa ay nangungulubot na Kaya nga si Abram din, hindi man lamang nagsabi kay Sarai, ano ba? Di ba? Gusto rin ni Abram Kaya nakinig sa kanyang asawa He followed the sinful human reasoning of society. Alam niyo, delikado po ang impluensya ng mga unbeliever. Delikado po ang impluensya ng sanlibutan. Amen. Huwag po tayong makikinig. Delikado po ang mga impluensya sa cellphone. Lalo po talaga, tingnan nyo, wala na talagang pag-iingat kung ano makikita natin sa cellphone. Malaki po ang impluensya ng mga gadget. Dahil doon po, inipon ni Satan ang pwedeng ma-impluensya para sa mga Kristiyano. Amen. Rationalism will also cause us to miss God's best, mga minamahal. It is a dangerous to think we know better than God. Nakakapag-isip kayo, mas maganda, mas alam ko ang aking ginagawa kaysa sa kalooban ng No, mga minamahal. Alam niyo po, mayroong isang binatang lalaki na nag-aangkin na siya ay Christian daw, pero siya ay may kinakasamang babae. Meron isang girlfriend, pero kinakasama na niya. At tinanong siya ng pastor, anong masasabi mo sa Panginoon patungkol sa bagay na yan? Ang sabi niya, I know God said it is wrong. Alam ko ang bagay na sa Panginoon ay mali. But I believe, sabi niya, God understand my situation. Mali din Amen. Nag-rational pa siya, nag-reason pa siya Alam niyo mga minamahal, di ba kayo alam natin yun Amen. Alam mo yan Pero, ligo ka pa ng, di ba? Nagkakaroon ka ngayon ng pangangatwiran Amen. Mali yan Balang araw, pag-aanik ka niyan Right. Amen. Whatsoever a man sow it shall reap, mga minamahal. Hindi man ngayon yan. Darating at darating yan Yung uri at yung klase na kaisipan, mga minamahal, maaari yan ay rational. Subalit yan ay hindi din biblical. Pag sinabing rational o pangatwiran, alamin mo kung anong sinasabi ng Bible. Alamin mo kung anong katwiran ng Bible. Thus saith the Lord. Amen. Amen. God's way is always right and best, mga minamahal. Ang kaparaanan ng Diyos ay palagi pong tama.
at ang pinaka-the best. Amen. Pero, pag sinabi, ako nakakaalam sa buhay ko. Tingnan nyo. Alam niyo sa Isaiah chapter, tama ba? Isaiah 55. Isaiah 55. Kuha tayo ng verse. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Sa Isaiah 55, nandiyan, meron, galing pala nung nakakuha, ano? Yan ang gusto ko nga, di ba? Meron tayo dito ng Bible, no? Verse. Isaiah 55, sa verse 8 and 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Alam nyo, anong ibig sabihin? Ang Panginoon, this way. Alam niyo po, sabi niya, naalala ko si Jason, Simi. Dito ang tingin. Ang Panginoon po, ang sinasabi dito, pag sinabing, for as the heavens are higher than the earth, nasa langit siya eh. Amen. Kitang-kita ka. Kung anong pepede sa'yo eh. Nakikita niya ano ang simula at ano ang pepedeng tatapusin mo do. Amen. Siya nakakaalam eh. Amen. He knows what is best for you. Huwag na huwag kang aakyat sa bintana. May plano ang buhay. May plano pa ang Panginoon para sa atin. If we base, kung magbabase lang tayo sa ating mga pansarili, mga decision at plano, or mga pangangatwiran, many times we will miss God's best for our lives. At mag-aani ka. Mag-aani ka. Ayoko nang idiritso. Amen. Alam mo, nasa Panginoon ka na eh. Nasa Panginoon na tayo eh. Huwag na huwag mong pangunahan ang Panginoon. Tingnan nyo. Meron pa ba? Isa pa. Amen? Anong problema ni na Abraham at Sarai? Impatience. Ano pa yon? Yung pangalawa? Selfishness. Rationalize. At pangapat, imprudence. Alam mo, yung imprudence nito, para bang kulang ng kaalaman. Kamangmangan, siguro. Abraham and Sarai lack biblical caution. Diba? Alam niyo, na-realize ko dito kay Abraham na sa panahon, totoo lang, sa panahon, wala pa namang Bible eh. Sa mga buhay nila eh. Wala pang Bible. But, alam mo, si Abraham, meron ng pagkakaintindi, pagkakaunawa, sa kaparaanan ng Panginoon eh. He heard about God's hand in the events of creation. Alam niya kung paano ginawa ang mundo, mga minamahal. Amen. See, yung pagkakasala ni Adan at Eva, alam niya yun. Yung binaha ng Panginoon sa panahon ni Noah, alam na yun eh. Amen. Yung the Babylonian Tower, alam niya yun eh. Sa kanya, kasi nanggaling sa doon eh. Pero God had actually talked to him more than once. Nagkakausap pa sila ng Panginoon, tindad nyo. At anong kinausap, anong sabi ng Panginoon? Magkakaroon ka ng anak? Pangako ko yan. Tindad nyo. Alam nila na nilikha ng Panginoon ang isang asawa lamang. Amen. Para kay Adam, hindi iilan na asawa. Amen. Alam ni Abraham yun eh. Pero wala siyang pag-iingat dito eh. May pag-iingat sila niya, nakaalaman, alam nila yun. Alam niyo po, imprudence will cause us also to miss God's best. Alam mo, ngayon na mahal, ito lang. Di ba narinig ko? Ang Department of Population sa bansa, marami daw ang pregnant ngayon. Nagkakabuntisan ngayon sa survey. Teenage pregnancy.
Tayo mga Kristiyano, wag po kayong maniwala at mag-imbento na ano lang gusto nyong liligaw o magpapaligaw. Amen. Pag unbeliever, sasabihin nyo, sisirang ko na lang yung pastor, ipag-prepare. No! Amen. Huwag kayong mag-iimbento ng sarili nyong imbento. Amen. Mali pa din yun. Kahit anong reason ninyo yan dyan. Imprudence will cause us to miss God's best. Meron tayong, makinig po ka, meron tayong Bible. Amen. Please. Sina Abraham, walang Bible noon. Meron tayong Bible kompleto na. Ang salita ng Diyos. Dito sa ating paniniwala, ito yung ating final authority and faith and our practice. Amen. Kung sinasabi natin yan, sundin natin kung anong nilalaman dito. Yung Bible, yung buhay natin, dapat maging pattern yan. Pag-isahin mo yung buhay mo at saka Biblia. Ito ang kaisipan ng Diyos patungkol sa lahat ng bagay na kailangan natin upang malaman, upang malugod siya sa mga buhay natin. At ito dapat na sa buhay natin na hindi mabibigyan natin ang ating buhay ng kapintasan. Alam niyo po, bawat desisyon na ating ginagawa, sobra pong napakahalaga. Na dapat nasa pagkakasundo yan ng Biblia. Huwag na huwag po kayong magdidesisyon na hindi yan napapattern sa Bible. Di man natin mahanap ang specific talaga na sitwasyon na nandyan ba sa Bible, pero tinitiyak ko sa inyo, kung titingnan nyo, matatagpuan ang isang prinsipyo sa Bible na mag-guide sa'yo. Let the Bible be your guide. Let the Bible be your guide. Amen? Ang sinasabi doon sa Psalm 119 verse 105. Haba, pastor. Amen? Psalm 119 sa verse 105. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Sa verse 105. Sabi doon. Sige nga, asan na yun? 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang minamahal, let the Bible be your guide. Maging gabay ito sa inyo kasi ilaw to eh. Amen. Hinihimok tayo ng Diyos. I say, hinihimok tayo ng Diyos na i-test ninyo lahat ng inyong mga decision with the Bible. Dapat pumapasayan yung mga decision niyo sa salita ng Panginoon. Examinin ninyo at i-test ng inyong mga decision sa buhay, pumapasa sa nais ng Panginoon. Amen. At pag nagkaroon niya ng X, anong sabi ng sound ng X? Talaga naman, amen? Alam niyo po, sabi nga ni President Reagan, within the covers of the Bible are the answers for all the problems of men's face. Ang Biblia daw, ito yung mga sagot na sa lahat ng problema ng tao na hinaharap. Amen? Andiyan pa ba kayo? Panghuli. Anong problema talaga ni na Abraham? Kulang sila ng panalangin. Sa nabasa natin, the whole chapter 16, wala man lamang silang pagsangguni sa Panginoon ay panalangin. Abraham and Sarai failed to pray before acting it. Hindi man lang sila nanalangin. Sabi, uy, Sarah, asawa ko, pag-pray mo muna natin. Babae naman lalaki si Abraham, sige na nga. Wala man lang doon, pagpipray silang dalawa. Alam niyo, napakalaga pa rin ang panalangin kung ano mang mga plano sa buhay, pag-pray ninyo. Ano mang hahakbangin ninyo, pray ninyo, mga minamahal. At bilang pastor ninyo, talaga naman sanggunin niyo muna sa prayer. Ang ating matatagpuan talaga dito sa ating sa chapter 16, wala pong na-mention alinman sa kanila na humiling muna sa Panginoon ng kaalaman, wisdom, patungkol sa kanilang decision na gagawin. Wala po. Doon sila nabigo eh.
Sa halip na mag-pray, sila'y gumawa ng impatient, selfishness, rational, and imprudent, bad decisions. Ang resulta, aray, nako. Abraham nagkaroon ng isang anak, si Ismael. God promised to multiply Israel. Ismael said exceedingly, sa verse 16. He became the father of Arab nations. Mga Muslim, kalaban natin ngayon. Huwag nating hayaan na maging presidente ang Muslim sa Pilipinas. Nang bansa natin ay magiging Muslim. See? The Jews, enemy, ang mga Arab Muslim. Nakakalungkot. Prayerlessness will cause us to miss God's also. We must pray. I said, we must pray. Continue to pray until we are sure that we know the mind of God. Pray. Huwag agad-agad kukuha ng desisyon at immediately yung mga bagay. Gusto ko na yan. Gusto ko na to. Gusto ko na yan. Pray. Amen. Alam nyo, dito tayo nagkakatatalo, mga minamahal. Kung hindi makukuha natin kung ano ang gusto natin, subalit ito'y hindi magiging God's best. Kung kukunin mo kung anong gusto mo, pero hindi naman yan kalooban ng Panginoon. Wag. Amen. Napakaganda pa na ma-enjoyment mo yung pabor ng Panginoon. May, doon, peace, kapayapaan pa rin. Di ba ang sarap pag gumawa ka ng desisyon na wala kang kakalabanin, walang humahadlang? Masarap kaya mamuhay. Sarap kaya lumakad sa daan na wala kang, Bible, di ba? Baptist na Baptist yan! Yeah. Hirap naman. Our prayers must not be an attempt to twist God's arm. Ito maganda ang panalangin, pero hindi naman natin hahatakin naman agad ang Panginoon. Sige, nasagutin mo naman ang prayer po, ito pong pagpapasakop muna sa Panginoon. Na yung desire mo, na madiskubrihan mo, na ito'y kalooban ng Panginoon. Magandang prayer, pero hindi naman, Panginoon, yun, kailan pa? Alam mo sabi sa Psalm 86 verse 11, last verse. Psalm 86 verse 11. Psalm 86 verse 11, sabi ng Bible, trust a truth. 96 ba? Verse 11. Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Minsan, hindi natin pinag-iisa yung ating takot sa Panginoon. Amen? Mag-pray. Sa Bisaya pa, mag-ampo. Sa Ilocano pa, agkararag. Ansang ka pa. Wala gyud. Ito ang problema, nalilima problema. Hindi lang yan. Amen? Sa buhay na Abraham, huwag mo pong pangungunahan ng Panginoon. Kung sinecure na ang plano ng Panginoon, hiling ka sa Panginoon. Kalooban ba ito? Huwag mong pilitin ng umakyat sa ibang daan. Pagtatapos, amen? Ayaw niyo mag-imin, habaan ko po. Amen. Alam niyo po, ang kagandahan kina Abraham at Sarai, pinatawad pa din sila. God forgave Abraham and Sarai later. Binigyan pa rin sila ng anak. Tingnan niyo ang Panginoon, mabiyaya pa. Mahabagin pa. Mali ka na nga, pero ang Panginoon andun pa rin umikot sa iyo doon sa unahan. Papatawarin ka pa. Kailangan lang dito ng repentant heart. Pag tayo yun lang mariresolve ang mga bagay. Pero pag nagkaroon ka ng pride, na hindi ka magpapakumbaba, nagkaroon pa rin sila Abraham and Sarah ng anak. Sino? Si Isaac. Tingnan nyo. Binigyan sila ng anak din. But, tingnan nyo, ang consequence na andun pa rin. Resulta, ito na, kalaban na natin.
Ang consequences caused by his poor choice to marry Hagar. Yung talaga naman poor na decision niya na asawahin niya si Hagar. Nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang kasalanan magpapatuloy. Sumpa kasi ang kasalanan eh. Kaya warning sa atin lahat doon. Do not miss God's best for your life. Be patient. Be selfless. Dapat meron tayong biblical. Ano ang imprudent? Be prudent. And then be prayerful. Baliktarin mo yung 5 na yon ng positive way. Ibig sabihin doon, put God first in your life. Kung sinaraduhan at kinandado yung pintuan ng Panginoon, do not climb in the window. Confess your sins and seek God's best. Mula ngayon. Hindi ba napakaganda? Mabiyaya pa ang Panginoon sa mga buhay natin. Tayo lahat tumayo. Ngayon po, agad tayong mag-challenge sa mga buhay natin. Come on, this is a serious way ng Panginoon. God speaks to us. Mapagtanto nawa tayo na minsan yung mga buhay natin hindi nasa ayos. Ang mga Kristiyano daw ay 50-50 na mga Kristiyano. They look like a Christian but in deeds, wala na andun sa kanilang buhay. Kung titingnan mo, damit Kristiyano, pero sa buhay, they live like na hindi naman talaga wala sa buhay doon. Tunay ba na tayo Kristiyano? Huwag po tayong maging impatient, huwag tayong makasarili, huwag tayong maging mangmang sa katuruan ng Biblia. Ikaw din magsasuffer. At kung member ka sa church, kung ikaw magsasuffer, lahat magsasuffer ng church. Kami na ito yung pagkakataon, kausapin natin ang Panginoon. Minsan ako nagkasala, Panginoon, yung aking mga decision, nawa ito ay maging akma sa iyo, kaayusan. Yung aking motibo sa decision na ito ay maganda at maayos na ayon pa rin sa iyong kalooban. Huwag niyo po itulot sa akin yung aking mga prayer, yung aking mga ambisyon, agad-agad. Liliko ako agad ng madalian. Be patient. Meron ba sa isa sa atin dito, challenge ng ating mga sarili? Na minsan tayo sa pamumuhay hindi talaga 100% sold out sa Panginoon. Talagang alok ka sa Panginoon. Ayaw mo talaga. Parang wala makakakitaan na bunga na pagbabago sa mga buhay natin. Amen. Nawa, wag ipahintulot ng Panginoon yung pagkakamali natin sa buhay na magalit siya mismo sa atin. Dakilang Ama, kung kami man ay nagkakasala ng ganong mga bagay, tulungan niyo kami, magkaroon kami kaagaran ng pagpapakumbaba. Nalalaman namin na ikaw ay mahabagin, is slow to anger, at saganang biyaya na ibinibigyan niyo pa sa inyong mga anak. Oh, Lord, tulungan niyo kami na ilagay ka namin sa una pa namin mga desisyon. Hanapin ka pa namin. Sumangguni muna kami sa inyo. Anumang mga nais namin o desire o mga hinihiling, wag nawa mangunang aming mga pansariling, mga ikasisiya lamang namin sa pansarili namin. O Diyos, that this church, O God, tulungan niyo kami, magkaroon kami ng discernment. And I pray, O God, bilang pastor niyo din, tulungan niyo po ako, Panginoon, na magkaroon ng impatience sa anumang mga plano namin sa programa sa simbahan. And I pray for this church na yung growth, Ama, I pray. Marami kaming level kung paano kami lumago spiritually, O Diyos. Nihiling ko, ingatan niyo kami palagi. Lahat ng ito, nilalapit ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat magsasabing, Amen and Amen. Amen po ba? Amen. Tayo umawit.